Dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nakilala namin si Tatay Berto. Kwento niya, minsan na raw napasa kanya ang pinaka-inaasam-asam ng lahat na winning lotto ticket. December 2015, pagkatawid niya, himalang may nakita siyang lotto ticket na meron ng mga nakamarkang numero. May kung anong meron daw sa lotto ticket na yon na nabato-balani siya. Kaya agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na lotto outlet. Yung numerong nakita niya sa lotto ticket sa kalye, ang tinayaan niya, 14, 43, 45, 05, 15, 37. Dave, pagpanda ko Dave, kanili ko piyahe Dave, kanili ko kubaw mo, anak lagi. Kinabukasan daw nun, ang tinayaan niyang mga numero, di umano, tumama ng jackpot na 89 million pesos. Akong gitalot nyo. Ang ticket lagi na, kumuhi akong gikuhan gisakto ba, akong pakapit sakto, naigo ba sa akong daog, naigo man, nakadaog ko. Di ako lang kuha, nga tungkol sa akong mga anak, ako lang panghatag, kung napangkwarta, para masalba na mong kapobre. Makalipas ang 3 taon, ang bahay ni na Tatay Berto marupok at hindi pa rin matapos-tapos. Wala rin silang kuryente at tubig. Kahit mahina na ang kanyang mga tuhod, araw-araw siyang nagsisikad para maitaguyod ang 9 niyang mga anak. Malayong malayo sa buhay, milyonaryo o tumama ng loto. Palagi kami kanang mag-uwan, basa, kay tumutulo ang atop. Mayroon siyang mga utang. Anong nangyari sa di umano'y 89 million pesos na na-jackpotan niya sa loto? Ayon kay Tatay Berto, ni hindi nga raw niya ito kailanman nahawakan. Dahil ang winning ticket napasakamay daw ng may-ari raw mismo ng lotto outlet kung saan siya tumaya. Ang itinuturing pa naman daw niyang kaibigan, si George. Suod mi kastanan, kaibigan mi ba? Muna lang mo, tawag yung dalig ba mi? Dahil natakot siya sa laki ng premyong 89 million pesos sa jackpot, ipinagkatiwala niya kay George ang kanyang winning lotto ticket. Awa kong unang nag-ilad ato kay nga naging suod mi. Sinabihan daw ni George si Tatay Berto na tutulungan siya nitong mag-claim ng premyo sa Maynila. Nakadaog ko dito yung gitanaw, ang ticket. Paggawas niya, akong ticket, sa pirmahe rin. Mato nga, sige kay ugma, balik ako ugma kay matutag Manila. Karon magbalik lang ko. Ako siyang ipangutana na saan man ang ticket. Siya binibigay ko ni George. George na yung bahala. Away mi. Nganong gihatag man nimo ang ticket nga kanang wa man nimo ihatag namo diri para kami makuyog nimo dito. Nandun daw kay George. Sabi ko, bakit naman nga binigay mo naman sa kanya nga? Iyon ang ticket, ang pinaka-importante. Ikaw naman ang mag-claim. Kaibigan daw niya, mabait daw ng tao. Kaya kinabukasan, agad daw sinamahan ni Virginia si Tatay Berto kina George para bawiin ang di manoy winning lotto ticket. Nandun si George. So sabi na, kalma lang tayo ha, kalma lang tayo. Kay pwede na nato ni siya i-delayed og kuha kay grabe na kaayo ang mga tao nga nakahibaw. Pero si George, itinanggi na may ibinigay sa kanyang lotto ticket si Tatay Berto. Sabi ko, George, yung ticket, sabi na, ticket? Wala sa akin, nandyan kay Berto. Niyo, Berto, nandyan sa'yo. Muna akong kuwang ako kibaw, anong ibuhat niya, anong iya kong kuwang kublihan ako, nga ihatag niya akong daog. Kaya sinamahan nilang magreklamo si Tatay Berto sa barangay. Sa unang paghaharap pa lang daw, itinanggi ni George ang mga paratang. Subalit sa mga sumunod na hearing sa barangay, ni hindi na raw sumipot si George. Kaya lalo lamang silang nagduda na si George guilty. Tinulungan din daw si Tatay Berto ng dati niyang amo na si Irma. Mahigit 100,000 pesos pangaraw ang nagastos ni Irma para matulungan si Tatay Berto. Kasama sa nagastos, pamasahe sa eroplano mula Cebu hanggang Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro, yung tiyuhin ko, may kaibigan siyang malapit sa Malacanang. Binigay ko niya yung papers doon. Pero hanggang ngayon, sir, malabo pa rin. Lumapit pa nga raw sila sa isang albularyo na nagsabi na ang winning lotto ticket daw ni Tatay Berto nasa misis ni George.
Sabi ng albularyo, nasa sa asawa niya ang ticket, siya ang humawak. Pagdating niyo doon, sabihin daw yung asawa, ibalik na lang yung ticket. Nagmamatigas talaga, ayaw talaga. Lumakas pa raw lalo ang kanilang kutob nung sa mga sumunod na taon, biglang lumaki ang bahay ni na George. Nagkaroon din daw ng bagong van at ang kanilang Lotto outlet biglang naging 5 na. Awa ako sa papa ko pero wala kami magawa. Wala, huminto na lang kami. Hindi na namin iniisip nga makukuha pa ba yung wala na kaming laban sa kanila. Kaya naman ang simpatsya ng mga tiga-barangay Mactan napunta kay Tatay Berto. Bakit hindi na ibinigay? Hindi naman sa kanya yun. Daya yun, di ba? Sana mabigyan hustisya yung pagkapanalo na. Samantala, matapos ang 3 taong pananahimik, sasagutin na raw lahat ni George ang mga ipinupukol sa kanyang akusasyon sa kondisyong hindi ipapakita ang kanyang mukha. Pinagdidiinan niya, wala raw inabot na lotto ticket sa kanya si Tatay Berto. Nagulat na nga lang daw siya nung pumunta si Tatay Berto kasama ang kanyang mga mag-anak at hinahanap sa kanya ang di manoy nanalo nitong ticket. Hindi ang totoo, wala gid siyang binigay. Hindi ko kinuha ang ticket. Wala kaming kinukuhang ticket. Kaya naman daw hindi na niya sinipot pa ang mga sumunod na hearing sa barangay dahil pakiramdam niya, nasabi na niya lahat ang kanyang panig. Sa unang beses pa lang nila paghaharap, nasasaktan din daw siya at ang kanyang pamilya sa chismis na sila'y nanloko. Ito rin daw ang naging mitya para bumaba ang sales ng kanilang Lotto outlet noong 2016. Manluloko yan, hindi na tayo tumaya dyan. Mano pa tayo, madaya. Masakit din po sa akin kasi hindi naman yun po totoo. Umabot din daw sa puntong nangamba sila sa kanilang seguridad kaya nagpakabit pa ng 6 na CCTV camera sa kanilang bahay. Binantaan nila kami. Ipalit mo ba yung pera sa buhay ng pamilya mo po? Lahat daw ng kanilang mga ari-arian kayang ipaliwanag ni na George. Nag-renovate na kami sa bahay. Wala pa yung issue na ito. Saan galing yung pang-renovation? Sa hanap buhay natin. Bago pa raw sila nadamay sa kontrobersya, meron na silang 3 Lotto outlets. Pinaghirapan namin yan, pati yung pagpatayo namin ng bahay, yung sasakyan namin, pati yung lutuhan namin. Ang tanong pa rin, sino kina George at Tatay Berto ang nagsasabi ng totoo? Nag-imbestiga kami. Pumunta ang aming team sa opisina ng Philippine Charity Sweepstakes Office na siyang nangangasiwa sa Lotto sa Cebu para alamin kung talaga bang may nanalo sa 645 Lotto draw noong December 4, 2015 na siyang sinasabi ni Tatay Berto na pinanalunan niya. Kumpirmado, meron ngang naka-jackpot. Based on the certification that was issued by the PCSO head office, December 4, 2015, meron akong nakita na 1 winner. Kita na to, December 4, 2015, 645, na ay usa ka jackpot winner. Ayon sa PCSO Cebu, ang nanalo o winner Nagasulti din sa kanyang certification ang nakadaog sa Mega 645 pagka December 4, 2015 gikan sa outlet sa Quezon City. Kung nakadaog dito ang jackpot winner, unya base sa ani nga dokumento, usara ka buok ang jackpot winner. That means to say, wala yung nakadaog sa laing lugar sa Pilipinas, gawa sa Quezon City. Kung sa balik kasi matao yung one minute Bisaya agad, why nagkuha nga tao nakadaog? Maraming rinig ng balita. Asa man sila nakakuhaan ng kay... Let's congratulate our solo Mega Lotto jackpot winner of more than 89 million pesos last Friday. He bought his lucky ticket at a Lotto outlet sa Congressional Avenue po sa Quezon City. Congratulations po sa inyo. Pupunta na daw. Kung ganyan ang lumabas, wala na tayong magawa. Nung araw ding yon, si Tatay Berto at si George muling nagharap.
Gusto na ko magkabati kayo ng ama ko. Walang dumutan, wala eh. ano-ano kahit. Walang iputan, tinabangay ng masarap at nabuhay. Di ba? Okay naman kahit tani, wag tayo mga away-away, pero ang ato lang, di lang kita padaan ng mga istorya. Yung pisalo ay lang tayo niya, ngayon. Pisalo mo sa mga tabi na ko. Maguliyay lang tang. Why problema di? Why problema di? Kani, tao rata. Kailangan natin ng pera, syempre. At mas marami, mas giginhawa ang buhay. Pero pera rin ang ugat ng maraming away at hidwaan sa mga magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan. Kaya dapat tayo ang may kontrol sa pera at hindi pera ang may hawak sa atin sa leeg. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.